Mga ka-DIY, welcome back to our YouTube channel. So for today, napansin ko nga pala sa ating YouTube account, tumataas yung interest ng ating mga ka-DIY dito sa ating, sa maduming kaliri. Tumataas yung views nitong ating lumang video. 3 years ago na ata to, yung ating DIY na emergency light, mga ka-DIY. Tingnan nyo, tumaas yung views niya. Siguro dahil nagtatag-ulan mga ka-DIY nung mga nakaraan, marami yung naging interesado paano ba gumawa ng emergency light. So tingnan nyo 90 days nag-peak siya, di ba? So yung video natin na yan na emergency light, ayan, kita nyo ba yan, So ginawa ko yan siguro mga 3 years ago na mga ka-DIY. Hanapin nga natin sa ating YouTube channel. So, DIY Pinoy Emergency Light. So, ayan lalabas siya kaagad. 3 years ago, 74,000 views. So, di ba napakaraming views ng ating emergency light na yan. Ikaw, kung gagawin mo yan mga ka-DIY, ang magagastos nyo po dyan ay nasa 350 pesos. Lahat na ng components yun mga ka-DIY. Tapos, may nakikita nga ako sa Shopee. Ayan, lumabas pa. Naghulat lang ako kasi may mga nagbebenta sa Shopee. Ayan 700 to 1,000 pesos. Emergency light na ginagawa natin. Ito nga palang emergency light na to ay adjustable kasi meron tong PWM controller yung sa DC fan. So na-adjust natin yung brightness niyan mga ka-DIY. Na-adjust yung brightness niya dahil meron nga siyang yung speed controller na ginagamit natin, meron siya nun. So adjustable, ayun yan mga ka-DIY. Kaya na-adjust natin yung kanyang brightness. Pero alam nyo ba, after so many years, hindi nyo na kailangan gawin yan mga ka-DIY. Meron na akong ipapakilala sa inyong bago. So hindi nyo na kailangan gumastos ng 350, 700 o 1,000 para sa emergency light. So ito na lang bilhin nyo sa Shopee mga ka-DIY, 150 pesos. So nasa 3 watts yung liwanag nito. Ito na lang, please, wag na kayong gumastos ng sobrang laki para sa emergency light. Kasi alam nyo ba, lahat ng features ng DIY emergency light na yon ay meron to mga ka-DIY na dagdagan pa. Kasi yung liwanag niya adjustable, may 3 modes pa siya, at saka, ayun, pwede nating dagdagan yung battery capacity. Ituturo ko sa inyo kung paano syempre. So ito siya mga ka-DIY, 150 pesos lang. I-on lang natin dito. So, meron siyang master switch dyan. At ito, meron pa siya dito mga ka-DIY. Ayan Tapos, pwede natin siyang hinaan at saka lakasan yung kanyang liwanag. Ilo-long press lang natin. Magdidim na yan. Pag nilong press nyo ulit, laliwanag na siya. So, parang meron ka na nung dimmer mga ka-DIY. Yung speed controller natin or voltage controller dun sa emergency light. So, yung liwanag niya, kung tatanungin nyo ako, ito yung white. Ito combine white and warm light. Tapos ito naman yung warm light. So ang pinakamalakas niya ay itong nasa gitna. Kasi 2 LED yung pinapailaw niya. Yung warm light at saka white light. So yun na yung pinakamalakas niya. Kaya-kaya niyang paliwanagin itong buong sala namin. So nasa 3 watts siya mga ka-DIY. Tapos kung tatanungin niyo ako, gaano kalakas yung charging niya, maximum 5 watts. Bali tested na natin yan, 5 watts charging. And then, paano natin ito bubuksan? Madali lang. Ayan, pihitin nyo lang. Dahan-dahan lang. Muntik ko na maputol nung paghata ko. Kasi ito yung capacitive switch niya, mga ka-DIY, nandito sa taas. So, paano natin i-upgrade? Pwedeng-pwede, mga ka-DIY, kasi may space pa sa isa pang battery. Or kasya pa nga, 3 kung pipilitin natin Pero sa akin, kahit 2 lang. So, ito yung battery port. Tanggalin natin yung battery. At dagdagan natin mga ka-DIY. So, pwede kayong gumamit ng kulay pink. Yung 2,700. So, kung may 2 kayo nun, nasan ba yung pink natin na battery? So, kung may 2 kayo nito mga ka-DIY, kaya nyong gawing 5,400 yung battery capacity niya. Pero kung wala naman kayong battery na extra, pwede na natin gamitin yung existing. Ito. Alam ko nasa 1,000 to 1,500 to meron pa ako na isa galing dun sa dating nating emergency light. So ito na lang yung idadagdag ko mga ka-DIY.
Ay, si Kid DIY nagsasalita. Ayan, ito na lang idadagdag ko kasi sayang. Tapos meron na siyang tabbing wire. Oh. Ihinang na lang natin. At least may nakadikit na. Sayang kasi ito yung galing sa dati kong mga emergency light na in-upgrade. Idagdag na lang natin mga ka-DIY. So napakadali lang naman. Ayan, nakikita nyo. Ipaparallel lang din natin. So ito na lang ang gawin nyo. Huwag nyo nang... Kung gusto nyo namang i-DIY, okay lang. Kasi ang advantage nun, kapag napundi yung ilaw, madaling palitan. Pero yung function wise, mga ka-DIY, ayan, nasira ko na ata yung switch. Hello daw mga ka-DIY. Naku mga ka-DIY, sabi ko na, nasira ko ata yung capacitive switch niya. Nahatak ko. So ayan mga ka-DIY, ito, natanggal ko na siya. Inangat ko lang yung pinaka parang cover niya. Tapos tinanggal ko na rin to, naka-screw lang naman na dalawa. So ayun, ingatan nyo lang paghatak nyo kasi ayan o, naangat yung parang copper plate nya para dun sa ating touch switch. So naangat, itatry ko lang idikit ulit. Sana gumana pa. Ayan o, na-flat lang kasi. Nahatak ko pagbukas ko. So dahan-dahanin nyo lang pag binuksan nyo. Kasi baka magaya sa akin. Ayan. Copper ano lang naman to, copper plate lang siya para ma-sense lang yung ating resistance ng katawan natin. Meron kasi yan So gagana pa kaya? Try natin mga ka-DIY, kabit natin yung battery. So dahan-dahan lang pagbukas. Huwag nyo akong tutularan na hatak Saan ba yung on? On, yan, naka-on na siya. Ayun, gumana naman siya ulit. Kasi pinalat lang natin yung capacitor na parang copper foil. Parang copper foil lang siya mga ka-DIY. So, goods. Ngayon, igawin na natin yung upgrade natin na battery. Ipa-parallel lang natin yan. Ganyan mga ka-DIY. Kasya naman siya. So, hinangin ko na lang to kasi nga, maganda dito sa dati kong battery, may tabbing na Pero kung wala, pwede namang hinangin yan mga ka-DIY. Gamit lang kayo ng mga 60 watts na panghinang. 40 watts kaya rin, kaso painitin yung mabuti. Oh, go! May magsasabi nga pala mga ka-DIY, may mga ngamusta. Oh, go! Hello mga ka-DIY, subscribe! Oh, malaki na yung Kid DIY nyo mga ka-DIY. Nangungalit na Gusto na rin maging YouTuber daw. Kakapakinig sa kanyang daddy. Gusto niya din maging YouTuber mga ka-DIY. Abangan nyo, baka lumabas na rin siya dito sa ating channel. Siya na ang paghihinangin natin. So ayan, may wire tayo dito. I-connect lang natin ng parallel. Ito ay pinapakita ko lang kung wala kayong spot welder. Naku, may electric fan. Yun lang narinig kaya. Bukas pala yung electric fan. So ayan, kung wala kayong spot weld, hinang lang mga ka-DIY. Pwede naman. Tomorrow is Monday. So parallel lang. So alam ko nasa 1.5 mAh to So nasa 3,000 na tayo mga ka-DIY kasi dalawa. Pero kung meron kayong malalaking capacity, yung kulay pink nga 2,700, wala na kasi akong stock mga ka-DIY, na sold out na. So wala pa tayo ulit stock, so hindi pa tayo na order. Ang meron lang ako ay yung 2,000 mAh kulay blue at saka yung 1,800 na kulay purple mga ka-DIY. So ayan. Pwede nyong i-glue yung battery o kaya naman rekta lang, ganito lang. O diba? Easy lang, hindi natin papahirapan yung sarili natin. So pag nalagay na natin yan, parallel na siya, ibalik na natin sa pwesto. So yan, kasya siya mga ka-DIY, dalawa talaga yung slot ng battery.
So siguro dinesign talaga to na pwede daw nating dagdagan ng battery. Para sa mga ka-DIY daw natin dyan. So ayun, kasi syempre sayang naman, may space naman didagdagan na natin ng battery. And then ibalik lang natin siya sa pwesto niya. May babalik pa ba? Mababalik pa yan. Basta mailabas lang yung charging port at saka yung switch. Medyo kumapal lang kasi dahil may silicone yung isang battery, mga ka-DIY Ayan, tapos hindi ko na lang siguro higpitan ng todo kasi kumapal nga dahil dun sa silicone, baka mabali So try natin i-on. Ayun. So working naman siya, mga ka-DIY. So may notch kasi siya para isakto. Ayun, yun. So ayan na siya, mga ka-DIY. Tapos na ang ating simpleng upgrade. O, diba? Hindi tumagal ng ilang minuto, saglit na saglit lang. So yan yung white, warm and white at white. So ayun, nadoble na natin yung kanyang capacity. So adjustable, dimmable. O, diba? Pwede sa camping. Ang isa pa pala, pwede nyo rin siyang i-hook kasi may ganyan pa siya, mga ka-DIY. O, diba? Astig. At ayun nga, sa charging, nasa 5 watts. Ipakita ko sa inyo. Gamitin natin si Auto na power bank para makita nyo yung maximum charging niya na 5 watts. So kung meron ka solar panel, ayan 5 watts, mga ka-DIY. So goods na yon kasi hindi naman ganun kalaki yung battery nilagay natin, di ba? So ayos na ayos, mga ka-DIY. Napakasimpleng project lang pero malaking tulong na to, lalo nung last week yung nagbababagyo, mga ka-DIY, yung ibang mga kababayan natin nawalan ng kuryente dahil nga sa baha. So sana meron kayo nito o kaya gumawa kayo nito para at least ready tayo. Kung mawalan man tayo ng kuryente, wala nang charge yung power bank, at least meron ka pa ring ilaw kahit papano. May liwanag pa rin tayo sa gabi. O, diba? Adjustable pa siya, mga ka-DIY. Yun yung pinakamalupit dito Adjustable, dimmable siya. Hindi siya yung isang level lang. O, diba? Goods, mga ka-DIY. So ayun lang para sa video na to. Maraming salamat and thank you for watching, mga ka-DIY.